Hi everyone! Welcome to our YouTube channel, Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Ang lesson video na ito, meron na naman kayong bagong matututunan kasi i-discuss natin yung mga iba't ibang klase ng data collection methods. Kung kayo ay meron ng research questions, tapos nakapag-identify na rin kayo ng research design na gagamitin nyo, dapat alam nyo rin kung ano yung data collection methods na pwede ninyong magamit base sa inyong research design. Iba pa yung tinatawag nating data analysis. Siyempre sa data analysis, kapag ang data mo ay you get it from quantitative research, statistical analysis ang pwede mong gamitin. Pag quali naman, you can have thematic analysis or coding. No, depende kung ano yung data ang kinuha mo. Ngayon, let's try to discuss specifically ano ba yung mga iba't ibang klase ng data collection methods na very common sa quanti at saka quali. So, paano sa mixed methods? They are the same. No, when you're going to do mixed methods, when you have quanti, you're going to follow the same data collection methods, at pag may quali, you have the same data collection methods. So, nagkakaiba lang sila kasi meron na kayong inference, no? Pinagsasama nyo na yung results ng inyong quanti at quali para malaman nyo later on. Now, mag-focus muna tayo una sa ating quantitative data collection methods. Siyempre, unang-una dyan yung tinatawag nating survey or survey questionnaire instrument. So, ang isang researcher, gagawa siya ng kanyang questionnaire or survey questionnaire base dun sa objective ng kanyang study. So, balikan mo yung iyong statement of the problem. Tignan mo kung ano ba yung mga kailangan mong alamin. Kung ang research mo ay quantitative, ano ba yung mga data na kailangan mong makuha base sa iyong statement of the problem or research questions. So, i-design mo to para makuha mo yung data na kailangan ng study mo at magkaroon ka ng magandang conclusions later on. Now, sa paggawa ng survey questionnaire, pwedeng balikan nyo yung aking mga lesson videos. You can either adopt or you can have adaptation of survey questionnaire. So, when you said adopt, so, ibig sabihin wala kang binago dun sa research questionnaire or survey questionnaire na i-adapt mo. Ibig sabihin, pareho ng character, ng attributes, yung pinaggamitan, pati yung level of knowledge. Ngayon, kung adaptation naman, syempre, kailangan mo pa rin gumawa ng mga processes na kinakailangan, katulad ng validation, expert validation, at content validation para magamit mo siya. Pero ang pinakamalinaw, kapag sinabi nating survey questionnaire, gagawa tayo ng mga questions, ilalagay natin doon yung mga possible choices na pwedeng piliin ng ating mga respondents sa kanilang mga sagot. Commonly ginagawa ito pagka meron tayong gustong kinukuhang opinion, behavior, or attitudes ng ating mga respondents. Ang pangalawa naman na common ay yung pagkandak ng experiments. So ito rin, pagka magkakanda ka ng experiments, once again, sinasuggest ko, kung gusto nyo malaman more of this, pwede nyo balikan yung mga lesson videos ko tungkol sa experimental research na meron tayong dalawang common na klaseng din-discuss doon, yung true at saka yung quasi. Ngayon, kapag gagamitin natin ng experiments para makakuha tayo ng data, so syempre meron din tayong mga sistemang sinusunod. Kailangan methodically, meron tayong proseso, paano natin makukuha ang data. Bago natin gawin ang ating experiment, habang ginagawa natin siya, at pagkatapos natin siyang gawin. Depende sa design na gagawin natin. Kunyari, halimbawa, ang ginamit nyo ay yung pre-test, post-test control group design ng true experimental research. So, kapag ikaw ay magkakandak at maglalagay ng measure or maglalagay ng intervention dun sa iyong study, so kailangan mong malaman ng data bago ka magkandak ng experiment. Tapos, kailangan bantayan mo ang manipulation ng iyong independent variable para yung data ang makukuha mo ay doon talaga nanggaling. Or yung talaga yung naging cause doon sa dependent variable para siya ay magbago. So, after nung intervention mo, kukuha ka ulit ng data. At ito naman yung post-test. Ano bang pwede namin gamitin, ma'am? So, syempre, as a researcher, pwede kang gumawa ng sarili mong standardized test. Ano yung gagamitin mo sa pre-test, pareho ng laman ng post-test. Ang pinagkaiba lamang nila ay yung format. Binabago natin madalas yung format para yung familiarity ng ating respondents dun sa ating test na ginagamit ay maiwasan natin. Kasi ito yung tinatawag natin pwedeng maging threats sa
internal validity ng ating study. Lagi natin tatandaan pag nag-experiment tayo, dapat ang independent variable natin yung nakaka-apekto lamang sa ating dependent variable at wala ng iba para magkaroon tayo ng magandang conclusion. So, i-guard natin ito kasi nagiging isang problema din kapag tayo nagkakandak ng experimental research, yung pretest effects. So pag sinabing pretest effects, maaaring tumataas yung post-test ng ating mga respondents dahil naging familiar na sila dun sa result. Ngayon kung gusto natin itong iwasan, pwede tayong gumamit ng ibang experimental design or true experimental design. Okay? Now, ang pangatlo naman ay yung secondary data analysis. So, ibig sabihin, meron na tayong mga data na present. No, hindi na tayo kailangan pumunta sa ating respondents or dun sa subject ng ating study kasi nandiyan na yung data. Ang gagawin na lang natin ay i-analyze natin sila. No? So, usually, ito yung tinatawag nating documentary analysis or document analysis. Example, yung mga performances, kailangan nating reviewin. Doon makakakuha na kaagad tayo ng mga data. Okay, mga records ng exams or ng academic performance ng mga estudyante or ng mga records ng mga tao in the past. So, yun yung tinatawag nating secondary data analysis. Ang pang-apat, para sa quantitative, ay yung observation. No, yung po pwede tayong mag-observe tapos i-record natin kung ano yung ating mga observation. Pwedeng ang gawin ng isang researcher para maging very specific yung kanyang observation, meron na siyang daladalang papel at yung mga expected observation na nakalagay na dun sa papel, tapos i-record niya na lang no, kung ano yung naging kanyang observation. Pero ang observation may dalawang klase. Pwede ang participant or non-participant observation. So, pag sinabi nating participant observation, yung researcher, kasama siya kung ano yung ginagawa ng kanyang ino-observe. At pag non-participant ay nandun lang siya at tinitignan niya kung ano yung ginagawa ng kanyang mga participants dun sa kanyang research. So, ulitin ko, kapag gagamitin nyo ito sa quantitative data collection methods, ang pwede nyo gawin, mag-prepare na kayo ng inyong list na ina-expect nyo mai-observe dun sa inyong respondents. So, yun yung apat na pwede natin gamitin sa ating quantitative data collection. Okay, proceed naman tayo dun sa ating qualitative data collection method. So, iba rin ito sa quanti. No? Hindi sila po pwedeng parehong-pareho kasi magkaiba yung way na kung paano natin i-analyze yung data at yung magiging conclusions at recommendations ng ating study. Very common, number one, interview. So, yung in-depth interviews, nakakatulong ito para makakuha tayo ng data in order to analyze a deeper insights of a certain phenomena. So, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkausap or pag-interview o pag-converse, pag-communicate sa isang tao na may kinalaman doon sa ating study. Pero sa data collection method, tandaan natin kapag nagka-qualitative tayo, ganun din naman sa quanti, kailangan merong consent yung ating ini-interview. No, para malaman nyo yan sa qualitative side, balikan nyo rin yung mga lesson videos ko kung paano gumawa ng informed consent form at paano gumawa ng interview guide. Pag gagamit tayo ng interview, hindi lang tayo basta magtatanong sa ating participants, hindi gagawa tayo ng guide or ng script natin para during the actual conduct of the interview, hindi tayo malilito at hindi tayo mawawala kung ano yung punto or objective ng ating interview. So, gawa ka ng interview guide. So, makikita mo doon ano ba yung mga kailangan kong tanungin, ano ba yung proseso na kailangan kong sundin. So, methodically, nakakasunod ka pa rin doon sa systematic way ng paggawa ng research. No, ang tawag dito ay interview guide. Nakakakuha siya ng data para ma-explain mo on the deeper side ang mga konteksto or ang mga phenomena. Ang pangalawang pwede mong gawin ay focus group discussions. So, iipunin mo yung mga participants at magkakaroon kayo ng discussion tungkol dun sa mga bagay na kailangan mong linawin dun sa iyong research. Ganon din, gumawa ka rin ng guide na po pwede mong itanong sa kanila yung proseso at kapareho ng interview, kailangan mo rin kuhanin ang kanilang consent na sila ay magpa-participate dito sa interview na ito or sa focus group discussion na ito. Yun yung pinaka-importante, no? Kailangan meron silang consent dun sa proseso na gagawin mo. Kasi kakausapin mo sila, you will get a portion of their time. There will be also risk
At the same time, you have to explain what will be the benefit of the interview or the focus group discussion that you're going to conduct. So, dapat ma-explain ito sa kanila. So, ulitin natin. Number one, na pwedeng maging way na pa makapag-collect tayo ng data sa ating quali ay interview. At ang pangalawa naman ay focus group discussions. Pangatlo, pwede rin tayong magkaroon ng observations, katulad dun sa quanti. Pero dito sa observations, instead of recording, you're going to note the behavior of your participants. So you're going to observe them and then take note, no? Ikaw ang gagawa ng narrative kung ano yung nakikita mo dun sa observations mo base, no, sa objective ng research mo or ng research questions mo. So dapat ang ilalagay mo dun sa observation mo, notably, ay yung sumasagot dun sa iyong research questions, sa iyong qualitative research. Pang-apat, pwede namang case studies. So, ang case studies naman, so inaalam mo yung mga individual na experience ng mga tao sa particular na sitwasyon. Ito ay isang uri din ng qualitative research kung saan nagkakaroon ka ng number of participants mo. Usually, meron kang 3 to 5 at ina-analyze mo yung mga cases or yung mga experiences ng mga particular na individual. So, pwede rin gawin ito. At lastly, yung tinatawag nating content analysis. So, sa qualitative kasi, pwede kang gumamit ng picture, pwede kang gumamit ng figure, pwede kang gumamit ng diagram, tapos i-code mo sila. No? Ito yung mga data or yung mga document na pwede mong gamitin sa iyong qualitative research. So, ma'am, pwede pala yun. Nag-interview kami, tapos gagamit pa rin kami ng document, tapos i-analyze namin sila. You can do that through coding. O, pag nakakita ka ng mga data, kasi tatandaan natin, sa qualitative research, hindi enough yung ikaw ay nag-interview lamang or nag-focus group discussion ka. Dapat meron ka waling triangulation ng data. So aside dun sa interview or focus group discussion, kailangan meron ka pang ibang data na pwede mong gamitin para mag-support dun sa findings ng study mo. Kasi it will strengthen the results. No? Hindi lang yung nagkanta ka ng interview, yes, you get a deeper insights compared with giving surveys. No? However, kapag ka-qualitative research, kailangan pa rin meron tayong validation ng mga data na nakuha natin. Ngayon, kung gagamit pa tayo ng ibang methodology or ibang data aside dun sa ginagawa nating interview, mas magiging malakas or it will strengthen the results of our study. Now, ulitin ko, pagdating naman sa data analysis, magkaiba ang quanti at quali. So, ayun yung mga data collection methods na pwede natin gamitin kung ang gagamitin natin ay quantitative or qualitative. And as I have mentioned at the beginning of this video, paano ang mix? Kung mixed methods ang gagamitin mo, kung ano yung ginagawa mo sa quanti, gawin mo siya. Kung ano yung ginagawa mo sa quali, gagawin mo rin siya. So, it will be mixed later on as to their results because as a researcher, you have to make an inference out of these two data that you have collected from quanti and from quali. No? So, pwede natin siyang gamitin. At mas maganda yon na marami tayong datang pinagkukuhanan, kaya lang marunong tayo dapat yung paano natin pagsasamahin yung dalawang data na meron tayo. Okay? So, yun yung mga data collection methods na pwede natin gamitin kapag tayo ay magre-research. Tandaan, ang methods ay iba sa methodology. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin ay yung methods, meron tayong data collection methods at meron din tayong data analysis. So, yung didiscuss ko ngayon at in-emphasize ko, yan yung mga data collection methods. So, I hope na itong video na to ay nakatulong sa inyo para malaman nyo paano ba kami magko-collect ng data. Anong methods ang gagamitin namin? So, ito na yung sagot sa inyong tanong. So, good luck sa inyong research and I hope na magamit nyo ito ng tama. Now, kung gusto nyo pang malaman kung paano gumawa ng survey instrument, kung paano gumawa ng mga guide questions para sa interview, at kung paano ito gagamitin, pwede nyong balikan yung aking mga lesson videos kasi meron ako mga individual videos para sa mga topic na ito. So, thank you for watching this lesson video. And again, I hope that it will help you in your research endeavor. And please like, share, and subscribe our YouTube channel. Kindly share it also with others. Try to invite them to join our YouTube community para mas marami tayong matulungan. Always remember, we unlock insights to empower your minds.
Thanks for watching everyone and see you on our next lesson video. Bye-bye!